Ah, Pagpasensyahan niyo na katulad nga kita niyo hirap kami sa pagdadamit. Actually, more than 2 months na ganito ako, paos. Tapos, ayan, yan yung mga ano ko. Sample ko lang kasi pag gabi, nakaganyan ako. Kasi ano yan, trigger finger ang tawag dyan. Kung hindi, baluktot yan. Ang hirap, pag itinutuwid, masakit. So, good morning night po. Katulad na sinasabi ng asawa ko sa atin pong lahat. Kasi morning dyan, gabi na dito, yan, madilim na talaga dito, di pa po. So, nag-arrive po ako sa, isi-share ko po sa inyo, sa mensahe na to. Mahilig din po ako mag-reel sa FB. Sino po yung mga nagnonood? Si Pastor, alam ko, nagre-reel din yan sa Facebook. Ang lagi kong sinusundan sa FB, gusto ko po yung mga tungkol sa dogs, tungkol sa cats, kasi talagang animal lovers ako. Yun lang yung mga pinapanto. Pero one time, may nakita ko isang reel. So, napag-alaman ko pala, sa Pilipinas, lalo na sa mga karaoke, nakita ko lang yung reels na yun, may isang pinagbabawal na kanta. Ewan ko po kung ano nga lang. Pag nagkantahan daw sa karaoke, bawal daw to. Siguro, alam nyo to kung ano. May nakakaalam po ba yung kanta ko? Ano yung kanta na yun? Diba? Ang walang kamatayang my way. Diba? Yun yung, nung una po ako, hindi ako nila makapaniwala na, totoo kaya yun? So, I did my research. So, totoo pala. So, siguro alam nyo na yung storya, no, sa likod ng reel na to. Kung di ba po, i-research nyo na lang. Okay? Meron po ako kasing kodigo dito kasi makakalimutin na ako eh. So, pero pahapya po, no, the song had a hand in triggering violence. According po sa research ko, grabe ano po, no, marami na palang napapatay dahil sa kantang yan. Diba? A lot of people were baffled by that behavior. Diba? Are we Filipinos for like Ken S. Mas Macho? Diba? Or the song inherently sinister or masama. Okay? Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, salamat po sa mensahe mo sa araw na ito. Lord, ito po ay true to life sa akin, Lord God. Kaya ito po yung ibabahagi ko sa kanila, Lord. Sa nagdaang more than 2 months, Lord, ng aking buhay, Lord God. Ipinakita mo, Panginoon, ko sino ka. Lalo na po sa nalarapit na pagdating mo, Lord, kung sino ka sa buhay namin, Lord. Kung sino ka especially sa buhay ko, Lord. Lord, samahan mo nga po ko maihayag ito na may papurit pa sa salamat dahil ikaw po, Panginoon, ang may taas, Lord God, sa lahat po ng anggulo ng aming buhay, Lord. At ikaw lang po ang aming sundin, ikaw lang po ang masusunod, your way, not our way, Panginoon. Your will be done, Panginoon. Marami pong salamat sa paggamit mo sa akin sa araw na ito. Patnubayan mo nga kami sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, sa totoo po, hindi po ako makaisip ng mensahe. Kaya, thank God, laging sabi, ay, si pastor magme-message. Ay, sige, i-prayer kasi ako, Lord, wala talaga pumapasok sa utak ko. Wala talaga, ang hirap, di ba? Sister J, di ba? Pagka naano tayo, ang hirap, di ba? Sabi ko, ano kaya yung, mensahe, pray ulit ako kay Lord. Wala talagang pumapasok sa utak ko. Pero nung mga nakarang linggo, ito yung literal na mensahe ko. Para sa akin, Mabawas daw po ng echo. Nag-echo ba? Sorry, nag-echo. Yan. Okay. Ayos ba? Ayos na? Hello. Pwede na? Okay na. Okay. So ito yung sinasabi ko. Ito yung literal na mensahe ko, ito yung binigay ni Lord. Pasensya na ako, para ako si Jeremiah Weeping Pop. Talagang naiiyak ako palagi. Kasi laging yung buhay ko, parang talagang yung mensahe ko, yung literal na nangyayari, na maganda yun yung maisishare mo sa kapatiran para sariwang-sariwa, di ba? Parang sa isdayan, mas masarap kainin pag sariwa, di ba? So bakit? Masasabi ko na po talagang
kung unbeliever ka, masasabi mo, I have been to hell. Talagang grabe po yung pakiramdam ko. Ito po yung katagang nasasabi ko sa aking yung mga pinagdaanan. Kasi first time ko pong magkasakit ng mahigit na 2 buwan, nasabay-sabay ubo yung heart cough. Alam niyo po yung ubong kabayo? Yung, ganon? Yung talagang ikaw mismo matatakot ka sa ubo mo, nakala mo, wala na, lalabas na yung baga mo. Ganon yung ubo ko. Tapos yung ubo ko talaga, may kasamang hika. Yung, di ba ganon yung ubo? Tapos hikain ka ganon. Tapos may GERD. Alam niyo yung pag may GERD kayo, dito sa lalamunan, may nakabara na parang hangin yung pag dinighay mo, di mawawala. Tapos andyan na naman. Di ba? Ang hirap po. Alam niyo po, literal po talagang tumutulo na luha ko. Umiiyak ako kay Lord. Talagang sabi ko, Lord, ano to? 3 sabay-sabay. Tapos masakit yung dibdib ko, masakit yung likod ko. Di ba talagang, hindi ako makahinga, uubo ako nung paulit-ulit. So, laging may bara sa lalamunan. Tapos sabayan pa nito nung yung trigger finger ko. Ito, hindi na pag binabali na ito, alam doon Sister Michelle pag ginanon mo naku po, iiyak ka. Talagang sasakit, grabe. Ganun po yung trigger fingers. Grabe po yung experience ko. So, gabi-gabi na lang, umiiyak ako. Hindi lang iyak. Hiyaw po talaga. Alam po ni Bong yan. Yung pag alam nyo, hindi ko pa alam kung na-experience nyo yung ubong, tapos bilang, ganon yung, kasi parang galit na galit ka na sa sarili mo. Gusto mo nang matanggal at that moment, pero ayaw. Hindi ako makatulog. Ilang araw ako malamlam yung ano ko kasi talagang hindi ako makatulog. Tapos yung nag-antibiotic ako kasi may bronchitis na ako kasi mag-lead ng pneumonia. So, matagal na matagal. More than 2 months nga, pero eto pa rin ako. Lalo na kapag gabi, yan, ba? Nag-sorry nga ako kay Lord kasi hiningi ko na ng tawad sa Diyos ito. Ngayon ko lang naintindihan yung mga taong nagsusuicide. Totoo po. Bakit po? Hindi ko inaayunan yung mga nagsusuicide. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magsusuicide. Kumbaga, naintindihan ko yung pain nila. Na bakit, pero marupok sila. Yun yung pinagkaiba natin. Yung rupok nila, yung tibay nasa atin. So, hindi sumagi ang suicide sa akin. Although, hirap na ako. Hindi ako nag-attempt mag-suicide. Nanalangin ako sa Diyos na mamatay na ako. Yes, sabi nga ni Pastor, wag daw muna pero I did pray na Lord, kunin mo na ako, hirap na ako. Salanan ba yung Pastor? Talagang hirap na ako kung tatayo kayo sa sa kalalagan ko talagang nandun na yung yung sinabi ko, Lord, it's either you come na or kunin mo na ako. Yun lang yung 2 choices ko, gabi-gabi. Napakatindi. Ganun po ako ka-desperate ng mga araw na yun. Ang hirap po. So, pakiramdam ko, at that time, siyempre man, di mawawala yung isip mo yung, hindi mo na ako ba mahal? Hindi mo po ako sinasagot? Lord, nagpe-pray ako, pero andito pa rin, hirap na ako, mamamatay na yata ako. Sinasabi, pray naman si Bong sa akin. Pray. Sabi niya, so, pakiramdam ko talaga yun, walang kasagutan. Kasi, continuous pain. So, I am in agony. But even though I have been to hell, ito ang sagot niya sa akin. That moment, yung one night na yon, inimpart niya sa puso ko, sabi niya, I am your heaven. Grabe yung sinagot sa akin ng Diyos I've been to hell, pero sagot niya sa akin, I am your heaven. So talagang agad Amen. ako, Lord, Amen. Sorry po, ito yung mga ko, iniisip ko, sumusuko agad ako Lagi ko nga sinasabi sa mga bigang pagka nagpapaya ako, ang tagal na nating dinanas ito, ngayon pa ba tayo susuko? Malapit na Andyan na yung race, andyan na ayan na, ngayon ka pa ba susuko? So talagang thank you Lord. Bumalik ako sa kasi talagang nakikita ng asawa ko, pinagpapray over na talagang
para akong nawawala na ng pag-asa. Ewan ko kung naramdaman nyo na yung ganung pain. Diba? So mga kapatid, ngayon ko lang akong naintindihan yung pinagdaanan ni Job, diba? Ang tindi ng pinagdaanan ni Job, ni Pablo, diba? Sa Psalm 62 is 6:2. Ito na yung ano ko eh. Have mercy on me, Lord, for I am faint. Heal me, Lord, for my bones are in agony. Psalm 6:2. Ito na ako, diba? But this verse, ito yung isa sa mga favorite ko. Isaiah 41:10. It comforted me and reminded me. Sabi doon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen. Ay, oh my goodness, Amen. ang galing. Yes, Lord. Amen. Nakita nyo kung gaano kagaling ang Panginoon. Kapag tayo nade-despair, ay napagpalabasa ka na umaano sa isip mo yung mga Bible verses eh. Bibigyan ka ni Lord at that moment. Bibigyan ka ng mga verses na ikakalma ka. Diba? At that moment, mga kapatid, I am not fearful for my life. Hindi naman ako takot. Alam yan, hindi naman ako takot mamatay eh. Talagang hindi, kahit na ano, yun na nga, pinagpipray ko na, kunin na nga niya ako, di ba? Ayoko na nga, suko na nga ako, kaya hindi ako natatakot mamatay. Pero dito ko kayo dadalhin sa ilang verses ng kantang My Way, okay? Babasahin ko lang yung ano ko lang sa inyo, yung words na to, wordings na to. Siguro alam nyo na to. Baka kinakanta nyo to dati. Diba? Sa mga karaoke. Tama si Sister G. Mukhang kinakanta mo to dati Kasi kinakanta to ni Bong dati. Ay. So pansinin nyo ito bilang ano sa mga hindi mananampalataya yung pag naggumagawa sila ng kanta. Sabi dito, and now, the end is near. And so I face the final curtain. Diba? Hindi naman binuo ko to ano lang, portions lang. My friend, I'll make it clear. I'll state my case of which I am certain. Yes, there were times I'm sure you knew when a bit of more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Diba? So, marami pa yung ano yun Alam nyo na yung kanta nun, diba? So, himayhambihan natin yung kantang to. Kaya ako nga, diba sinabi ko sa inyo, ito yung naano ko sa Reels, hindi ako makapaniwala, may nagpapatayan dahil sa kantang ito. So, kaya ako ito naano, diba? So, ang kantang ito ay isang unusual song, di ba? Hindi ito love song, but it is all about me, and more me. Kaya nga, my way, di ba? Kapag ang isang tao, lalo na unbeliever, binibigkas ang mga salitang ito, ano yung may isip mo? Diba? This song is a song about self-determination, di ba? An outlook that nothing in life matters more than living on your own terms. Kaya nga, I did it my way. Diba? Okay, nakanta mo na. Oo nga. So, alam nyo ba na ang kantang ito ay popular sa mga funerals? Sino na sa pag umaattend ng mga funerals? Diba, Sister Je, Ay, naku po dito. Isa yan sa mga kanta. Sinasabi ko lang po sa inyo. Totoo po yun. Diba? Isa yan sa mga popular sa mga funerals. The song is literally about living a life the way He wanted it to be. His way. So, tama bang sabihin ko na sa buhay ng isang taong hindi mananampalataya,
ang Diyos ay walang puwang sa buhay nila dahil hindi nila katuwang ang Diyos. Para sa ating mananampalataya, there is no way that we can pull it through, all through, without the Lord's help. Tama po ba? Amen. Di ba? So, they are doing it their way. Kaya palpak at walang kasiguraduhan. Di ba? Samantalang tayo, anong ginagawa natin? We pray, we submit, or we commit to the Lord. Di ba? So, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Saan yan? Sa Proverbs 16:3, di ba? So, isama po natin ang Diyos sa mga gagawin at plano natin at siguradong magtatagumpay tayo. So, yan tayo. Di ba? Naniniwala ako, totoo po ito, na unti-unti akong gumagaling kahit na meron pa rin. Dahil lubos akong nagtitiwala sa Diyos na hahantong sa kagalingan, fully recovery ang mangyayari sa akin. Dahil yun tayo. Diba? Yung way niya, kaya tayo, yung ating panalangin ay nagkakatotoo. Diba? Katulad nga ng sinabi ko kanina, diba? That the lyrics, the song reflects themes of ano pang pwede? Individuality. Diba? Me, my way. Self-reflection, self-determination. Kikita nyo, self. Diba? And the idea of living on one own terms. Parang sinasabi dun sa kanta na I can do it all on my own. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I can chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, sabi doon. And I stood tall. Ano napansin nyo doon? And did it my way. So itong wordings nyo, kung ano mapapansin nyo? Ano mapapansin nyo sa wordings na yon? Diba? Nakapokus ang song more on human achievements, not on God. He is too quick to do it alone. Diba? Napaka-proud niya doon, no? Sabi niya doon, no? I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Diba pride yon? Diba? Proud siya, I stood tall. Diba? Ang galing ginawa niyang mag-isa. Diba? So, doon nakapokus yung sa sarili niya. Mimi alit. Diba? Dito kasi, sampulan ko kayo dito sa US. Iba dyan sa Pilipinas Dito sa US, kapag ang mga teenagers nag-graduate na ng high school, alam nyo ba, yung iba hindi na sila nagka-college? Diretso na silang trabaho. And diretso na silang, may sarili na silang matutuluyan. May sarili silang trabaho, may sarili silang bahay. Hihiwalay na sila sa mga magulang. Pero tayo mga Pilipino, hindi. Parehong Meksikano, ganun din. Mga anak natin, nasa atin pa. Di ba, no? 23 na, nanda sa atin pa, aminin. Di ba, nasa atin pa kasi ganun tayo. Dito hindi kasi, they can do it daw. They can do it alone. They can do their chores, they can do their businesses, own their own. Kaya nga nung nagpunta kami sa Lake Tahoe, pinagalitan pa nga ako ng isang, nagsishare sa amin doon na isang business. Sabi sa amin na, sabi ko kasi hindi namin kailangan yan, yung sa ano yun sa, ano yun yung pagbakasyonan, yung timeshare. Naalo kami ng timeshare. Sabi ko, hindi namin kailangan yan. Kasi may nagpapaaral pa kami ng mga anak. Sabi niya, ilang taon ni anak mo? Ganyan. What? Sabi niya, why are you doing that to your daughter? Para bang sinasabi niya, inaano namin pagiging magulang at kinukup-kup namin siya, masyado namin siyang bini-baby. Hindi dapat yan. Ang daughter ko, nag-turn siya 16, nagsarili na siya.
siya na lahat. Sabi ko ganun, magaling, palakpakan tayo, sa kanya na lahat. Sa ang mga anak ko hindi nasa amin pa rin. Hindi pa kasi nila kaya. Yeah. So, ganun, pero hindi, dapat paalisin mo na sila. Sabi niya, palayasin mo na sila. Sabi ko, kaya one time sinabi ko kay Amri, kaya mo na ba? Sabi agad sa akin ni Amri, no ma'am, hindi pa. Okay lang. Diba? Bilang mga magulang, suportado natin ang ating mga anak. Pag hindi pa kaya, hindi pa. Okay? Correct. So, yun yung isa sa mga sample, di ba? So, hindi ko sinasabing yung maka-achieve ka ng ganun, katulad mga single parents, di ba? They're doing this alone. Di ba? Hindi ko sinasabing masama yun, di ba? Pero may katulong ka pa rin kahit hindi mo sinasabing katulong mo pa rin. Lalo na kapag ikaw ay isang mananampalataya. Sa mga unbeliever, masasabi mo yun, di ba? So, alam nyo ba, yung habang inaano ko tong aking message, may nakita ko, a Christian by the name of John Donne, sabi niya, is credited for the saying, alam niyo yung no man is an island? Alam niyo yung na yun, no man is an island? Christian pala siya. He wrote it in a devotional message speaking of how our lives affects one another. So, di ba, napakaganda yon, di ba? So, ito nga na sinabi ko, hindi masamang maging independent, hindi masama mamuhay na mag-isa. But there is always na yung mahirap gawin, di ba? Lalo't hindi mo katuwang si Lord. Yun, di ba? So, walang higit na kalayaan sa buhay kaysa mamuhay na sa layunin kung saan tayo ay dinisenyo. Sa halip na, let's say, isipin ng, kumbaga, dapat nating maisip, ang tunay na kabuhayan ay matatagpuan sa pamumuhay para kay Kristo. At isama na natin ang ibang tao, katulad sa church. Diba? Isang team yan Kaya nga, no man is an island, sabi nga ni John Donne. Diba? Tama lang na sabihin na without God, we cannot do anything. We cannot achieve success. Tama po ba? Maski nga sa work di ba? Sa isang proyekto, di ba? Mapapadali, di ba Sister Jeb, mapapadali ang isang proyekto kung marami kayo, sama-sama kayo, nagtutulong kayo, kaysa ikaw lang, di ba? Meron na kami isang church na naatinan. Sa lahat, pastor siya. Pastor, eto, daig ka. Siya rin kumakanta, tsaka tumutugtog ng gitara. Nilapitan namin, sabi niya, tulungan ka namin. Hindi, kaya ko. Sabi niya ganun. So, okay, sige, kaya ka. At the end of the day, pagod na pagod siya. May hilo-hilo siya. Kasi hindi siya nag-delegate. Yun ang isang sa atin. Kaya nga, no man is an island. Diba? Hindi natin kayang mag-isa rin. So, hindi natin kayang wala si Lord. Hindi natin kaya wala yung mga kapatiran natin, diba? Aminin! Diba? Kung wala dyan sila Brother Edmar, diba? Si Dia, drum. Kami nga, walang drummer dito Dapat may drummer tayo dito. Ako lang. So, napakahalaga pala yun diba? Team, yan, teamwork. So, hindi ka nag-iisa. You're not doing your way. Diba? So, sabi nga sa Proverbs 18:1, tandaan natin a man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise judgment. Diba? Proverbs 18:1. So, ano pa bang sinasabi sa Biblia about this kind of mentality? Sabi nga sa Romans 14:8, for if we live to the Lord. And if we die to the Lord. Diba po? Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Whether we live or whether we die, our focus is to be on how we can glorify Christ. Diba po? But this song glorifies himself, thus ignoring the fact that without God, we are nothing.
Apart from Him, we cannot do anything. Di ba sa John 15:5, di ba? Alam niyo yun, di ba? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Diba? Bukod sa Kanya, wala nang pag-asa. Bukod sa Kanya, naglalakad tayo, buhay na walang Diyos. Bukod sa Kanya, wala tayong magagawa. Hindi natin maililigtas ang sarili natin. We cannot say, kaya ka napunta sa heaven, you did it your way. No one can ever say that. No one. Amen. We cannot say, I did it all and I stood tall. Hindi tayo yayabang, tatayo sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, wala kang ginawa, ako lahat to. No way. Walang magwawasto sa ating mga mali. Wala. Kasi you did it your way. Diba? So bilang Kristiyano, mga kapatid, everything in our life revolves around Him. Tandaan niyo po yan. Lahat ng iniisip natin, lahat ng gusto natin, lahat ng sinasabi natin ay nakatutok lahat sa Kanya. Whether we eat or drink, whatever we do it all to the glory of God. Amen. We belong to God. Amen. We Amen. belong to Jesus. Amen. We live for Him. We die for Him. Everything revolves around Him. 1 Corinthians 31. It is His way, not ours. Okay po? Amen. Pero mga kapatid, pagtutuunan natin yung isa pang linya doon eh. Kasi nakakaano talaga. And now, the end is near. And so, I face the final curtain. O, di ba? Eh, yun ang tema natin ngayon. The end is near. Katulad ng last message ni Pastor, end of the world. Di ba? O, doon natin So, katulad nung paghihintay natin sa Panginoon, sa Kanyang muling pagbabalik. We are at the end of the road, the finale for the unjust, judgment nga kung baga sa kanila eh, and reward sa ating mga lingkod niya. Amen. Diba? Amen. Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 4:7, ito'y maganda eh, pag yung ending na, magandang to eh. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yung itong senaryo na to, Amen. di ba? Paul looked towards his coming death. Di ba? Ang ganda eh. Nung sinasabi sa kanta, the end is near and so I face the final curtain. Sa mga unbeliever, ayan na po, patay na. Pero sa atin, hindi eh. Di ba? I have fought the good fight. Ganun ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Did we? Di ba? So, ang ganda nun eh. Di ba? Sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:24, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? So, sabi niya, run in such a way as to get the prize. Wow! Sabi daw, run. Diba? So, sa mga realidad ng buhay, ito na yun, mga naranasan ko, mga naranasan natin, diba? Paul commanded us Christians to what? Ito isa yung dating sinasabi lagi ni Pastor eh. Stand firm in the faith. 1 Corinthians 6:13. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Di ba po? Maniwala tayo na kahit ano man ang pinagdadaanan natin, ito para sa akin to eh. I keep reminding myself, di ba? Sakit man, problema man, maski financial yan, mental or spiritual, we have a God who loved us.
Diba? Meron tayong healer. Meron tayong provider. Meron tayong Diyos. Even on the brink of death. Yan to sinasabi nito eh. The final curtain. Kaya itong experience ko po ay isang eye-opener po sa akin. Sa totoo lang po. I hope na, yung hoping na sa inyo rin. Never give up. Never lose hope. Ito kasi yung the unbelievers are like this. Will it be my way, your way, or God's way? Sa atin, automatic God's way eh. Amen. Diba? Amen. People are quick, though, to want to do it alone. Kaya ko to. They think they do not need anybody, especially God. Not from someone who kneels, sabi dun sa isang kanta. Yung Christian likes us. Or God. It is always my way sa kanila. He did it His way. His way. Alam na natin to mga kapatid, di ba? There are so many Bible verses about the end times that speak about the future return of Jesus Christ and the events and conditions that will one day come. Nabanggit na yan nila Pastor Ed, Pastor Rico, lahat na nagmamensahe. What if this is the end of the line, mga kapatid? What if, kumbaga, this is it? Ito na. Final na. The end is near. Diba? Are we going to despair? Are we going to give up? Ngayon pa ba tayo susuko? Or what? Mga kapatid, ito po yung natutunan ko rin. Inano din sa akin ni Lord, parang sinampal sa akin ni Lord eh. Magunos dili ka kasi gubi-give up ka na. Hoy, gising! Gising, Jeng! Gising! Gising! Huwag kang susuko! Gising! Malapit na, baka hindi ka mapasama sa Book of Life. Ay, oo nga, Lord. Dali, gising ako. Mga kapatid, we wait, we endure, we relax. Kaya ng pita. Diba? Bakit? Diba? Sabi nga doon, I got you. Sabi niya, I am your heaven. Sabi ni Lord, I got you. Amen. Diba? Amen. Relax ka lang dyan. Mm-hmm. Pero sabi ko, Lord, ang sakit-sakit na, makaka-relax pa ako eh. Relax ka lang dyan. Kaya mo yan. Konti na lang, ilang steps na lang, anak. Andiyan ka na. Relax. Wait. Endure mo na lang yan. Malapit na. Mm-hmm. Diba? Diba, at the end, mas okay yung maririnig mo. Ito yung sinabi ko eh. Kasi nga, nag-ano kami, pag-pray mo na ako, bakit ako ganito? Diba? Ayokong mawalay kay Lord. Ayokong mag-jump dun sa kamay niya. Tapos, inisip ko yun, sabi ko, nag-usap kami ni Bong, di ba mas magandang pakinggan pagharap ka na kay Lord, yung well done, good and faithful servant. Nagtiis ka, kahit na nahirapan ka na. Di ba? Nag-pray ka pa rin, nagtiis ka, nanalangin ka. Well done. Ayan, umabot ka. Na ano mo yung race, natapos mo. Kesa sa katagang, you wicked, lazy servant. Throw that worthless servant outside into the darkness. Diba? Sa Matthew 25:11 tsaka 25:26. Diba? Ano mas gusto na? Siyempre doon ako doon sa una. Diba? Why? Because yung sa lazy, he did it his way. Doon sa we did it sa isa sa lazy pala, he did it his way. Yung sa atin, we did it His way. Di ba? Alam niyo na yung difference, di ba? Kaya, yung my way na sinasabi ko, yung His way, and yung capital His way. Di ba? Hindi nila kasi sinunod ang kanilang master. Tayo, sinunod natin or sinusunod natin ang ating master. Amen. Diba? And also remember, pagkatandaan po natin, even if we die, we will live. Diba? Nagbesahan ni Pastor. Because we believe
in Jesus. John 11:25-26 yan. Diba? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. No one who believes in me will live even though they die. Ang ganda po, no? Amen. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Diba? Oh. Amen. So all in all, mga kapatid, even if the end is near and we face the final curtain, meaning death or end of times, diba? End of the world or worse, we face it head on. Sabi nga, when facing difficult times, the best feeling we can receive under the wings of the Almighty is hope and comfort. Kaya yung word na, I am your heaven. Amen. Amen. Wow! 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 Kahit na may pinagdadaanan tayo, si Lord nandiyan, di ba? Amen, No? amen. Marami yan sa Revelations 21:4, Psalms 34:18, Psalms 147:3, John 14:1, Josh, ang dami niyan po, Romans 8:20, etc. At the end, I did it His way. Amen. So I will end my Amen. message with this verse. Isa to sa mga paborito ko eh. Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, Amen. so are my ways higher than our ways, and my thoughts are your thoughts. Praise be to Jesus. Amen. Thank Amen. you. We did Did it His way. Amen. Wow. Pray ka na. Sige, pray tayo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po sa iglesyang ito, Panginoon. Amen. Na alam namin, Panginoon, hindi kami naglalakad mag-isa. Hindi po kami gumagawa, Panginoon, Yes, ng Lord. sa aming sariling kapakanan, Panginoon. Iniisip namin ang iglesia, iniisip namin ang bawat isa, Panginoon. Nagpapanalin lang kami, Panginoon. Dahil alam namin, ito yung teamwork namin, ito yung body namin, ito yung church mo, Panginoon, na nagtutulungan sama-sama. No man is an island, Panginoon. Lalo na, Panginoon, pag ikaw po ang sentro ng aming Amen. buhay. Yes, Lord. Ikaw po ang gumagalaw sa mga katawang ito, Lord God. Because alam namin, Lord God, it is not our ways, but your ways, Panginoon. Sinusunod ka namin, kaya po kami nagtatagumpay, Lord. Salamat po sa katotohanan ito, Lord God, that without you, walang magiging katuparan, Panginoon, Amen. ang aming inaasam, Panginoon. Yes, Lord. Without you, we are nothing. Salamat po Yes, sa Lord. katotohanan ito, Lord God. Ikaw lang po ang kasama namin sa bawat galaw ng aming katawan, sa bawat idea ng aming iniisip, Panginoon, sa bawat namumutawi sa aming mga labi. Lord, salamat po because sinunod namin, Panginoon, ang ninanais mo. Your will be done, Panginoon. Salamat po Yes, sa Lord. katotohanan ito. Maraming salamat po sa patuloy mong pagmamahal sa amin. Kahit na po ano pong mga niraranas namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Amen. Lord Jesus. Amen. Yes, Amen. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.